Okay, hi everyone and welcome back to our lesson. Okay, ano na bang lesson ito? This is Module 7, Lesson 11 and we are still learning different Korean particles. And today, we are going to look at how we use this particle, as you can see these E particles, how we use this in 5 different ways. Yan, makikita nyo ito, 5 paraan kung paano siya ginagamit. Pag-aaral natin kung paano ito ginagamit at alamin natin yung 5 paraan na ito. And syempre, tulad ng palagi nating ginagawa, hahanap ulit tayo ng mga question sa exam, sa EPS topic exam. Mag-check tayo din ng mga question na may nakalagay na particle na to. Okay? At para may apply agad natin yung mga bagay na natutuhan natin. Okay? Without further ado, let's start the lesson. Okay, dito muna tayo sa definition. Definition muna tayo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng E? Ito yung paboritong particle ng mga taga-Batangas, diga? Ay, ala E. Ano ga naman itong mga particles na rin? At ay pagkadadami naman E. Okay? Ala E. Yan, pati mga taga-Mindoro gumagamit din ng E. Okay? So, as we can see here, it says the case particle E is a one-form particle that expresses 5 things. Number 1, the static location. Number 2, the goal of the action o yung destination. Number 3, times, yung mga panahon, araw, oras, buwan, taon, etc. etc. And then number 4, yung quantity. And 5 ay yung non-person. So, 5 yan. Okay? Yan, yun yung pag-aaralan. Isa-isahin natin. At dahil ito ay tinatawag na primarily para sa lugar at sa panahon. Kaya, yun yung ano niya, lugar, panahon. Kaya, dapat alam natin, alam natin yung mga place, vocabularies, yung mga particle, mga words na may kinalaman sa lugar, or yung mga place vocabs. Pag-aralan natin yan. Napakahalaga nito. Dapat alam natin yung lugar. Para alam mo kung saan ka lulugar. Yun. Hugot. Ganun talaga. Dapat ay alam natin kung saan natin ilulugar ang mga particles. Yun. Alam natin dapat, kasi hindi mahirap yun di ba? Ito ay time and place particle. Tapos nilagay mo naman sa verb. Ay di kayo malaking sablay. Okay? Kaya dapat alamin natin, kaya nga may pattern tayo. Kung ito ba ay para sa consonant, ito ba ay para sa vowel, saan ito lalagay. So yung pattern na yon, alam natin kung saan ilalagay sa tamang lugar. Hindi yung kung saan-saan, Kung saan-saan mo na lang isisiksik. Ayan. Diba? Hindi yung siniksik mo ng siniksik yung sarili mo kahit namang walang lugar para sa'yo. Yon. Hugot. Yan, kaya palagi nating makikita na ang common definition nitong AI, time and location particle. Okay, sulat natin. Yan. Tinatawag to na time and location particle. And time and location particle. So, this particle indicates both time and location. And for location, it can be expressed where you are or where, kung saan ka. Kumbaga, sakop na niya yung past and present. Where you are going, pwedeng ganon. And kung saan ka, yun yung tinatawag natin na existence and destination. Sa location to yung existence and destination. Yan. Destination. So sinasabi natin yung lugar kung saan naroon or saan nag-i-exist ang isang noun. And for time, it can be expressed yung oras, yung literal na oras, alauna, 2:00, yung ganon. And then yung day, dun yung para sa time. So kasama dito, so lahat na yung, 'di ba? Pati yung mga weekends, pati yung mga month,
pati yung year, at pati yung season. Yung season, 'di ba? Yung summer, winter, 'yan. At yung mga specific period of time. So, lagyan natin namin ng mga example, ano? Basta yung pattern natin, okay, yung pattern natin ay specific time. Tandaan natin ha, dapat ay tandaan natin yung word na specific. Ayan. Okay, pay attention na. Kasi hindi basta may nakita tayong time, ano? May nakita tayong time dun sa sentences. Pag maglalagay tayo ng particle, ilalagyan agad natin ng e. Hindi ganun. Dahil ito ay para sa specific time or divided time. Lagyan natin. Divided. Ayan. Yan. Yung nahati na yung time. 'Di ba? Yan, hugot na naman. Nahati na yung time. Hugot na naman are. Kasi 'di ba? Dati ay yung nasa iyo na lahat ng time. Ay nung magka-cellphone at natuto mag-ML, matuto mag-PUBG ayon. Ay di hati na ang time. Ay kasakit na ba doon, ano? Nahati na ng time. 'Di ba sabi nga ay yung ang tunay daw na nagmamahal ay dapat ay all the time, hindi yung mahal ka lang kapag may time. Ayan na. Kotang-kota na sa hugot, ano. Kasi may nag-request kasi na kasi daw yung unang mga lesson ko ay yung kwela. Minsan naman sabi naman parang medyo cornyhan. Kaya lang siyempre mas maganda yung may variety, medyo paiba-iba. Minsan seryoso, medyo sobrang seryoso, merong nakakaiyak. Kaya minsan may nakakatawa, ganito, Basta as long as related naman sa lesson at nai-enjoy natin para kasi haba nga naman ito, 34 particles yung pag-aaralan natin. Kaya paminsan-minsan ay medyo ilumabas din yung kakornihan natin. Okay? Okay, so ang ibig sabihin kanina, sabi ko specific time, divided time, ibig sabihin nahati na. Okay? Halimbawa, yung today, ngayon, 'di ba? Yun ay onul. Yan. Ang today ay onul. Yan. Ang ibig sabihin yan, ito ay hindi natin pwedeng lagyan ng kasi hindi pa siya specific time, hindi pa siya divided. Ibig sabihin, yung today kasi, yung araw, ay pwede nating hatiin yan ng umaga, tanghali, hapon, di ba? Yung mga word na pag umaga, yan, achim, achim, yung pagtanghali, ano ba yung tanghali? Chong, yan, chong, tama bang spelling? Or pwede rin midday, yung kalahatian ng araw, hanat, ayan, yan, chongo. Yung chomsim, hindi yun hindi yun time. Ang chomsim ay lunch, 'di ba? Chomsim. Yan. Para maging time to, ang gagawin natin, lalagyan natin ng shigan. Yan. O, di lunch time. Para maging time siya. Pero yung chomsim mismo ay hindi siya, hindi siya time. Kaya nga, halimbawa, gagawa ka ng sentence. Ang sentence mo ay, halimbawa, ay, kumain ako ng lunch sa tanghalian. Parang, okay, misa ka, di ba, kung medyo hapon ka na kumain. Sige, for the sake of sentence lang naman. Nan, yan, chongo, chumshim, mogota. Yan. Yan. Dito, kapag nilagyan natin siya ng particle, so, hindi siya, hindi itong chomshim ang time, kasi hindi naman siya chomshim sigan. Dito natin lalagyan ng yan. So, ito yung tangalan. Tapos ito, may particle din. Napag-aralan nating particle, yung object particle. Siya yung object ng mokta. O yan. So, kinain ko yung lunch ko nung tanghali. Ayan. Hindi natin lalagyan kapag hindi pa nahatod nito siyang onul. Hindi siya nahati. So, gets nyo na, Kapag hindi siya specific or hindi pa nahati, kailangan wala siyang okay? So you should add after most time na specific,
But some nouns don't need e. Ano yung mga noun na walang e? Yung mga hindi pa siya divided. Halimbawa yung onul, yung mga oje, yan, nail, yan, di ba? Yung ngayon, kahapon, bukas, yung mga ganon, hindi siya. At saka yung may mga every day, every week, yung mga ganon, mail, mecho, medal, every month, yung onje kasi onje malawak siya, 'di ba? Hindi pa din ije, chigum, now. Yun, hindi na natin siya lalagyan ng kasi malawak yung ganun. Okay? Ano pa ba yung ano? Okay, isa-isahin natin yung lalagyan natin ng erase muna natin 'to So yung pattern natin, yung noun na related sa time, 'di ba? Time. And then, lalagyan natin yung Yan. Wala siyang space, ha? Huwag natin lalagyan ng space. Okay, time yung literal na oras, o halimbawa ay alauna. Okay, then lalagyan natin ng Okay. Kapag sinulat naman natin in Hangul, Han, Shi, ayan. So, ganyan. Kita niyo yung construction niya, no? Kapag number lang, wala siyang space. Pero pag Korean, nakasulat sa Korean, meron space. Kita nyo may space dito. Yan. Pero yung particle, wag natin siya lalagyan ng space. Ayan. So, yan lahat na ng oras. Kasi specific na siya. Alauna, alas 2, alas 3, alas 4. Yung mga time, yan, lalagyan natin siya ng kasi specific siya. Ito yung time of mga specific time. And then yung mga hatian ng mga araw, no? Yun, mga hatian ng araw. Ano ba yun? Yung kanina sinabi ko, yung achim, 저녁, yan, 밤, 낮, yan, ayan. Ito yung mga and then yung kanina ayan. So lalagyan lang natin 아침에, 저녁에, 밤에, yan, 낮에, 정오에, yan. Lalagyan natin siya ng and then ang isa, ano pa ba yung mga lalagyan natin? Yung mga araw, 'di ba? Yung Monday, Tuesday, yan. 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, 토요일, and then 일요일. Yan. And then yung mga month, yan, lalagyan din natin siya ng yung January, February, March, yan, 1 whole, yan, 2월, and so on. And ano pa, so basta lahat ng yung mga nasa kalendaryo, pati yung time, ito, diba, ito yung Monday to Friday. Of course, yung mga weekdays kasali rin yan. Yung 평일, yan. Yan. Pag sinabi natin 평일, Monday to Friday, magkasama na yun. Monday hanggang Friday, 평일. Kapag naman na weekend, 주말 naman siya. Yan, 주말, yan. Nilalagyan natin siya ng, yan, mga nilalagyan ng 주말에. Diba? 주말. Para matandaan nyo, diba? Sa mga vocabularies namin, chumal, machumal, matumal, diba? Machumal. Pag daw Sabado at Linggo ay machumal. Kasi nagtitinda siya sa harap ng school. Pag walang klase nga ng weekend, ay machumal nga naman ang benta. Okay? Makes sense. Yan. Chumal. Yung chu kasi, ibig sabihin ng chu, yung word na chu, yan ay week. Tapos yung mal, yan, mal. Maraming mal, di ba? Mal.
word, speech, kabayo, and then end. So week and then end. Yung ending, 'di ba? End. Chumal. Yan. Weekdays, and then yung mga year. Okay, year. Yan. Okay, nasulat nyo na ba? Okay, pwede nyo mang ibalik yung mga sinulat ko ba, yung mga pyongil. Naalala ko yung pyongil, sulat natin yan, i-take note natin yan. Kasi nasa yan nasa exam, doon sa mga signage, yung sa mga ads. Makikita na natin sa exam. Pakita ko saglit, Ayan, yan Pyongil. Ayan diba? Pyongil. Chumal. Yan. Kaya mahalaga to na lumalabas sa exam. Mamaya sasagutin natin to, after natin mag-discuss yung iba ito. Then sagutin natin to. Okay. Okay, so mga time, specific time, yung mga araw, Lunes, Martes, Merkules, then yung mga weekdays, month, and then yung mga year, siyempre yung mga year, yung nyon. Yan, nyon lang naman yun, di ba? Halimbawa, 1992, nyon. Yan. Tapos lalagyan natin ng Yan. Okay, halimbawa, dyan ang pinanganak ka. O 1992년에 태어났어요. So, pinanganak ako noong 1992. Yung ganon. Ano po ba? Yung mga season. Yung mga season. Diba dapat alam natin itong mga season. Yung pom, spring, 여름, summer, 가을, fall, and then yung 겨울. Winter. So, ito ay lalagyan din natin ng kasi siya ay divided na sa yung mga season na to. Then, of course, yung iba, meron pa na pwede tayong ilagay. Yung mga specific periods of time, Halimbawa ay, yan, shida, diba, to rest, 쉬는 시간. Yan. O halimbawa kanina yung lunch, 'di ba? 점심 시간. Ayan. Ano pa ba yung mga bakasyon, mga bakasyon sa school, panghak. Yan. Yan. Siya ay lalagay natin siya ng okay? Alin pa ba? Di ko na maisa-isa yung mga ibang time, sulat nyo na lang. Papakita ko sa inyo, may yung time vocabularies. I think nag-post din ako dun sa ating page sa online masterclass. Pero pwede nyo rin siyang makita dito. Ang pangalan ng yan dito. Makikita nyo dito yung mga time vocabularies na Tuldok exclusive tutorial. Yan, halimbawa yan time vocabularies. See more, makikita nyo dyan. Yan. Pwede siyang i-copy. Or, andun naman sa yung sinesend ko na mga PDF. May mga vocabularies dun sa last page. May mga vocabularies dun. Okay? Yan, para makita nyo. Okay, yun yung time. Yun yung pag nilalagay natin sa time. Ngayon naman ay location. Gagawin natin, gawa tayo ng comparison. Compare natin sila. Ano ba yung tanong na sinasagot nila? Okay? Alam natin kapag ito ay sa time, ang sinasagot ay when. Obviously, when? Yan. Kapag naman na location ay where. Okay? Sinasagot niya yung tanong na where, saan ba ito? Yan ang pag-aaralan natin ngayon sa location. Again, ulit-ulitin natin para mas lalo yung matandaan yung comparison nito. Kapag sinasabi natin yung location, sinasagot niya where the subject is or located, where the subject exists, or where the subject is going. Okay? Ito na yung tinatawag natin na existence. Yan. Existence and destination. Yan. Sinabi ko na rin to kanina, Yan, destination. Existence tsaka destination, of course, yun ay tumutukoy sa
lugar. Destinasyon, 'di ba? Lugar 'yon. Location, place, lugar, ano pa ba? Yun, basta etc. etc. Kung saan, no? Bahala ka na kung ano. Sa lahat ng vocabs na yon na nilagyan natin ng dapat ay kung ito ay lugar kung saan nandun yung subject, kailangan lagyan natin siya ng okay? Pwede natin siya sabihin na existence particle or destination particle or place particle or location particle. Bahala ka na kung saan ka masaya. Okay? Alam mo na. Malaki na ikaw, alam mo na kung saan ka lulugar. Kung saan ka masaya. Papunta naman sa hugot. 'Di ba? Kaya lang ay hindi ka na pala masaya pero bakit andyan ka pa, Hugot na naman. Okay, next usage na tayo. Course, again, ito ay for location. No specific action. Yun yung mahalaga, mahalaga nating tandaan. No specific action. Okay? Walang sinasabing kung ano yung ginagawa. Kaya nga ito ay karaniwan na dinidikit dun sa pinapartner dun sa verb na ita at saka yung salda. Yan. Salda. Okay? At makikita natin dito sa example, sa unang example, 나는 집에 있어요. Sinasabi dito, ako ay nasa bahay. So, ngayon, at this moment, ako ay nasa bahay. 나는 집에 있어요. At hindi sinasabi kung ano yung ginagawa ko dito. Hindi ko sinasabi. Sinasabi ko lang na nandito ako sa bahay. Yun yung 있어요. Kasi yung 있어요, pwede natin siyang bigyan ng definition na be somewhere or exist somewhere. Nag-i-exist ka sa isang lugar. O, yun ang gamit nun sa 있다. So, 나는 집에 있어요. Ako ay nasa bahay. Hindi sinasabi kung ano yung specific action. Hindi sinasabi kung ano yung ginagawa ko dito. Kaya nga sinasabi na ito ay static location. Sulat natin. Yan. Static location. Yan. Ito ay in comparison dun sa ESO. Ayan, ito yung next ating pag-aaralan. Gawa na tayo ng comparison. Kasi dun ay meron naman tinatawag na dynamic, dynamic location. Yan. Para makita niyo yung pagkakaiba. Sa static location, hindi sinasabi yung specific na ginagawa. Doon sa dynamic location, doon sa lugar na yun kung saan kinabit yung ESO, doon nangyayari yung action. Doon mangyayari at doon, basta lahat ng tenses doon sa location na yan. Okay? So, static location. Yun ang ibig sabihin niya. Correspond siya, again, nagko-correspond siya sa, pag na-translate natin, pwede siyang in, at, on. Ayan, in at on. Kaya ito ay makikita rin natin to sa exam, sa mga exam, yung yung location, yung preposition, wiye, mitte, yung mga ganon, sinasabi yun. Ito naman ay makikita rin ng in or at or on. Yan, depende sa posisyon yung noun o yung object na sinasabi. Kung siya nasa loob, nasa tagiliran, nasa ibabaw, etc. etc. Okay? Again, yung static location, hindi sinabi kung ano yung ginagawa. It refers to the place where something is being at or in. So, without showing any action at that place or at that location. So, halimbawa, pag sinabi ko na ako ay nasa Korea, nan 한국에 있다. So, I am in Korea. Sinasabi ko lang na ako ay nasa Korea. Static means walang sinasabi na action. O, lacking in movement or action or change. Yun yung ibig sabihin ng static. Okay? Okay. Sagutan na natin to. Magsasagot na tayo dito. Try natin na sagutan ito ng mabilis na pagsagot lang. So, again, paalala lang. Okay. Nasa module 7 pa lang tayo. Ibig sabihin nun, yung module para sa review ay module 11. Doon tayo mag-a-analyze in full details kung paano sagutan ng exam. Iisa-isahin natin yung mga test questions, ano yung grammar na nakapaloob sa paragraph na ito or sa question na ito. Ano yung mga techniques na gagamitin natin. Kasi iba-ibang techniques yan
yung ano yung question, ito yung question, ito dapat yung techniques. Ano, doon natin gagamitin yung QTPB na techniques. Magagamit lang natin yun after ng module 11. After ng natin sa module 11 or doon sa module 11. So it means marami na tayong alam na vocabularies or marunong na tayo ng conjugation, marunong na tayo sa mga grammar, alam na natin lahat ng function and usage ng lahat ng particles. Ibig sabihin, marami na tayong napag-aralan. Yun ay nasa module 11 kasi yun ay review module. Okay? Marami kasi gusto agad na diretso na agad sa review agad-agad na review agad. Hindi pa naman memorize yung alphabet. Paano tayo niyan? Yung mismong alphabet hindi mo memorize. Nahihirapan ka pang magbasa. Tapos pupunta na agad dun sa pagsagot ng exam. Ano mangyayari doon? 'Di ba? Kaya nga 'di ba, i-review natin. Anong i-review natin? Kaya nga review, 'di ba? Ang ibig sabihin ng review ay again, view, tingnan, 'di ba? Tingnan muli, pag-aralang muli. Balikan natin yung natutunan upang mas lalong tumatak sa isipan natin, yung pinag-aralan natin. So magkaiba yung mag-review at mag-aaral pa lamang. Okay? Kaya mahirap Kung sa tingin mo ay pwede ka na mag-review, try mong magbasa ng exam, try mo kung may naiintindihan ka doon sa mga words na ron, alam mo kung ano yung pag binasa mo siya, mabilis ka magbasa, pwede ka na mag-review. So, kailangan na natin i-apply natin yung mga techniques, kung ano yung mga keywords, kung saan nahanapin yung mabilis na pagsagot, etc. etc. Okay? Kaya mahalaga yun. Wala ka pang alam na sentences, wala ka pang alam na vocabularies, kabang lang ang alam mo, ay anong i-review natin? 'Di ba? Ayan. Kaya, wala talaga tayong matututunan yan. Pag gusto na agad natin, dun agad, no? Nagmamadali. Okay? Ayan. Okay? So, makikita natin dito, diretso na tayo. Ayan. Nag-sermon na, no? Nag-sermon na. Okay. Dito, ito ay job hiring, ano? Kung naintindihan natin to, ayan. Itong ads na to ay naghahanap ng trabaho. Kumaga, naghahanap siya ng magtatrabaho. Ito, arrow by 2. Ayan. I-highlight natin. Ayan. Arrow by, yan yung part-time to. Mojip. Ito ay hiring. So, naghahanap siya ng hiring. Dito, tingnan natin yung question agad kasi dun sa QTPB, uunahin agad natin yung question. So, ang question dito ay Nugu. Sulat natin Nugu. Yan. Sabihin sino. Hinahanap dito kung sino. Innon, halso innon saram sino. Dito ay hanapin natin dito yung yung person na so, ang person dito ay ito. So, Yoja, Yoja, babae. Yan, yung Yoja. At ang may babae dito ay itong 3. Asan pa? Then 4. Ayan, so meron na tayong pamimilian dito. Alin sa dalawang ito? So maliit na yung yung pamimilian natin, 50-50 kumbaga, Madali na lang. Dito sa Yoja, hanapin natin ano pa yung information. So meron silang shigan, puro mga shigan. Ano ba yung time na sinasabi dito? Ito ay okay. So dito ay Monday to Friday, So ibig sabihin siya ay Fyong-il, ito yung Monday to Friday. Yun ang hinahanap. Ang pwede ay yung Monday to Friday. So dito ay yan ang Pyong-il. Kasi dito ay Chumal, ito yung weekend. Kaya ang sagot ay number 3, Yan. So ito yung sagot. Okay? Okay, saka natin pag-aralan yung mga vocabularies niya kasi may mga nauna na tayong mga vocabularies doon sa mga time vocabularies, At ituloy natin ngayon yung sa location particle, ano pa yung ibang function niya. At ito ay siguro lampas na to ng 30 minutes, Kaya ikakat na natin dito. So next, ilagay ko na lang sa next video yung iba pang usage. Okay?